Ang sarap ng tawa ni Admiral. Halos mapunit yung bunganga. Dahil mga kababayan, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Oh, tawa Admiral, tawa. Sayaw Admiral, sayaw Admiral. Oh, alam niyo ba mga kababayan na hindi pa pala sila nakontento doon sa Duran Duran concert di umano mga kababayan na ang sabi nila, surprise party daw para sa presidente. Ay nako, mayroon bang surprise party na mayroong invitation mga kababayan? O yan invitation galing mismo sa Malacanang. Paano ang surprise party niya na alam pala ng Malacanang? Mga sinungaling talaga mga kababayan. Ano ang sabi? Surprise party daw para sa presidente. Binigay daw ng mga kaibigan pero ang invitasyon galing sa Malacanang. Friday the 13th, 2024. At ang ginasa sa party daw na ito mga kababayan na inimbita ang Duran Duran is more or less 50 million. Or more. Or more pa. Grabe no? At hindi naman tayo naniniwala mga kababayan na binigay yun ng mga kaibigan. Palusot na lang siguro yun. As if naman na hindi mahilig sa party. Yan. At kahit may binigay yun ng mga kaibigan mga kababayan, ay labag po rin yun sa batas. Dahil mayroon pong existing na law na pinirmahan pa ng tatay niya na bawal tumanggap ng mga regalo, mga ganyang kalaran niya, lalo-lalo ng party-party. At isipin niyo na lang mabuti mangyayari ba yung party kung hindi siya presidente? Duran-Duran? Nagka-Duran-Duran ba nung hindi pa siya nanalang presidente? 50 million? Bayad lang sa pang-concert? Bayad lang sa banda? Hindi pa kasali yung lugar at saka yung handa. Samantala ang mga ordinaryong Pilipino, 21. At hindi pa sila nakontento mga kababayan. After that, the following Sunday, kahapon, another party na naman sa Palasyo Malacanang for the most ridiculous reason mga kababayan Nagpa-concert na naman sila sa Malacanang kahapon mga kababayan, back-to-back concert matapos ang Duran Duran. At ang rason nila, 1-year countdown para daw sa isasagawang pag-host ng Pilipinas next year. Next year pa dito sa volleyball championship daw mga kababayan. Next year pa, nag-1-year countdown, nagpa-concert. Sabihin nyo na lang na extension yan sa birthday party ng presidente. Nagluloko pa nila, Panoorin po natin itong party sa Malacanang mga kababayan dahil ang yung Duran-Duran mga kababayan, picture lang ang lumabas. Bawal kasi cellphone Diba cheesy masyado? Bakit bawal ang cellphone? Dahil gusto nilang sekreto mga kababayan. Pero, lumabas pa rin. Pero eto yung kahapon na concert mga kababayan na openly gastos talaga ito ng gobyerno. Pinakita nila sa publiko at ang ginamit na rason para daw sa volleyball championship next year. Kapag pera ng bayan ang nawala dahil sa katiwalian, ang mga taong paglalaanan sana ng pondong naglaho. Yung 50 million more or less. More than 50 million para sa birthday party mo. Dami sanang natulungan yung Pilipino. Ay nananakawan. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Hindi niya naririnig ang kanyang pinagsasabi. Just a small town. Eto. Extension sa party. Sayo-sayo si Admiral. The midnight train going Anywhere. Grabe no? Just a city boy. Iba't ibang mga personality mga kababayan ang dito. Our show will begin. Grabing tawa ni Admiral, Sarap ng buhay, party-party lang. Akala ba natin mga kababayan naman, di ba 60s na ito? Yung edad nila Admiral ni PBBM? Akala ba natin yung mga edad na yan parang ayaw na yan sa mga party-party dahil, di ba? Yung medyo matanda ka na, ayaw mo na sa ganyang mga maiingay. Pero iba ito Iba ito magkasawa mga kababayan. Party talaga. Pang-ilan ang party na ito sa Malacanang. Concert talaga with all the multi-million gastos mga kababayan. After nyan, fireworks pa. Hindi na mabilang. Andiyan si Subiri Grabe no? Di ba ang production may orchestra pa mga kababayan. Iba't ibang mga boy bands. Mga singer, grabe. Parang high na high, pakanta-kanta si BBM,
Oh, sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Daig pa ang asap, mga kababayan. Oh? Grabe, Admiral. Oh? Sasabihin nila na, inggit lang kayo. Bakit hindi kami iinggit? Pera ng taong bayan yan. Kayo lang ang nagsasaya. Hindi naman kami naiinggit, di ba? Hindi tayo naiinggit. Nagagalit tayo dahil winawaldas nyo ang pera ng taong bayan. Mga guest ba, kababayan, mga international performers. Grabe. Okay lang sana isang beses na nangyari, no? Pero hindi na natin mabilang talaga. More than 10 times, 20 times na nagpa-concert dyan sa Malacanang. Hindi pa kasali yung, hindi pa kasali yung hindi binalita, hindi tinelevise. Na mga party-party. Grabing party sa Malacanang. Tapos ito, ridiculous. 1 year pa daw, ha? Countdown to 1 year daw na maraong dito, event ng volleyball sa Pilipinas. Nagpa-concert. Next year pa mangyayari. Ito talaga ang binoto natin, mga kababayan. Nabudol tayo. Pakinggan natin itong mga kababayan na sabi ng mga analyst tungkol dito sa pagpa-party ni BBBM. Tungkol naman ito sa Duran-Duran party noong birthday niya. Usap-usapan po itong magarbong birthday party ni Pangulong Marcos na kung saan nag-perform yung kanyang paboritong banda, ang Duran-Duran. Siyempre, yung mga kababayan natin magaling mag-research, no? So, nahanap na agad nila, magkano ba ang halaga na kailangan mong gastusin kung magpa-perform ang Duran-Duran para sa'yo sa birthday mo? At ang pinakamataas na presyo na nakita nila, hulaan mo. Magkano? Aabot halos sa $1 milyong para imbitahin. Times 56. 56 billion pesos. Bayad pa lang yan sa banda. Hindi pa kasali yung board and lodging nila. Hindi pa kasali ang gasto sa mga pagkain. Sa Marriott Hotel na arkila, renta, decorations at iba pa. Ang Duran-Duran. Ang malaking katanungan dito dahil alam po nating lahat na ang mga government officials ay hindi maaring tumanggap ng regalo. See? So, ito yung mga tanong ko, Professor Gatmaytan. Number 1, illegal Number ba one. itong pagtanggap or pag-attend ni Pangulong Marcos ng birthday party niya na inorganisa ng mga kaibigan niya? Pero kahit pa iset aside natin ang legality, mga kababayan, no? Yung issue na lang ng morality. Hindi po talaga makatarungan, mga kababayan, na gagastos ka sa yung birthday party ng more than 50 million in one night para lang dyan sa inyong party. Mio. Tapos dati, mga kababayan, dati-rati, pinupulaan nila si Pangulong Duterte, ha? Na mayroon lang lechon, mga kababayan, sa handaan. Magarbo na daw yun. Tapos ngayon, Duran-Duran, tahimik sila. Palibas, mga kababayan, kakampi nila ang media. Number 2, do Kahit we consider this party as a gift? And number 3, is this corruption? Inamin nga nila Inamin nila na regalo daw, birthday party daw, surprise birthday party ng kanilang mga kaibigan. RA 6713. Ito yung Code of Ethics for Public Officials natin. Tama pa, hindi maaring tumanggap ng gift ang sino mang public official, no? So, walang exempted dyan, kahit Pangulo. Kahit Pangulo. Kasi hindi naman nakalagay, no? No one ang is premise above ng the batas law. ay, ang nakalagay kasi baka bayad sa isang pabor na ginawa ng public officer na yon, o kaya expectation na in the future makakaasa siya na tutulungan siya nitong official na to. So, nagiging bahagi po yan ng tinatawag nating mga rent-seeking activities. Ibig sabihin, kapag nagbigay ka ng regalo, meron kang inaasahang pabor. Pamor. So, kaya po siya pinagbabawal. No? Okay. Tapos, ang tanong mo about party, nakalagay po dito dun sa sinabi kong batas, 6713, nakasama ang entertainment. Okay? Kasama ang entertainment. It can be argued Party, na kasama party. talaga yan sa mga bawal na tinatanggap ng isang public officer. Tapos, kung hindi ka So, ba... ang sinasabi mo, napakalinaw sa batas na ang entertainment ay Pero wala rin mangyayari dito, mga kababayan. Malulusutan nila yan Sila, hawak nila lahat, mga kababayan, sa leeg Lahat ng ahensya ng gobyerno, pati ang ating bahagi ng justice. definition ng gift na dapat ay hindi tinatanggap
ng public officials. Yes. Okay. Mayroon pang batas na kung saan mas malinaw na bawal ang Pangalawang batas Dalawa na pa ito. talaga Yung ang batas na Presidential nilalabag Decree nila number mga kababayan. Na? Sino ang pumirma? pinirmahan po ni Presidente Ferdinand Marcos. Senior. Ang ama Senior. pa, So, si ang ama father pa ang author. nagpirma. Kasi at the time, pag presidential decree, it's Yeah. an issuance of the president na may epekto ng isang batas. So, Correct. anong nakalagay dito sa PD na to? So nireiterate din yung mga bawal na gagawin, no? Gifts, entertainment, at nakalagay po talaga doon, throwing of parties. Naka-specify talaga ha, throwing Hindi of naman parties. nare-repeal yan, no? Hindi, chinek namin parang sinasite pa rin ngayon ng mga ahensya. At wala ring exemptions. Wala. Okay. Sa In fact, bagong nakalagay doon kahit Pilipinas, Pasko. bawal ang Hindi waldas. talaga Hindi talaga pwede. Hindi So, exemption. maliban dun sa dalawang batas na yon, meron pa bang ibang basehan? Meron pa ang third law Okay. under the Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Tatlong batas ang Nakadefine nilabag. po doon ang graft, no? And one of the forms of committing this act is ito na naman, mga pagbawal din sa pagtanggap ng regalo Mm-mm. ng isang public officer. Oo. So, So, ang- napakalinaw. So clear, no? It's a criminal offense. Criminal offense. Ano masasabi niyo dito mga kababayan? Na criminal offense na pala itong pinagagawa nila. Sa bagong Pilipinas, bawal ang waldas. Pero back to back party ng ating presidente. Ano masasabi niyo dito? Post your comments below.